Kumusta, mga aspiring astrologers? Ngayon, papasok tayo sa exciting world ng 11th house. Ito ang bahay ng ating mga friendships, community, at pangarap. Dito natin makikita kung sino ang ating mga true buddies, kung paano tayo nakipag-connect sa iba, at kung ano ang ating aspirations sa buhay. Isipin mo na lang na parang isang malaking barkada hangout ang 11th house. May mga kwentuhan, tawanan, at samahan. Dito natin na-express ang ating individuality habang nagko-contribute sa isang group. Exciting, di ba? Pero hindi lang puro saya ang 11th house, ha? Dito rin natin natututunan ang importance ng teamwork, collaboration, at pagiging open sa mga differences ng iba. Dito natin nade-develop ang ating sense of belongingness at purpose sa isang community. Tara, at tuklasin pa natin ang mga sikreto ng 11th house. Kung ang 11th house ay isang barkada, si Uranus at Aquarius ang mga cool kids, yung tipo ng mga kaibigan na laging may bagong pakulo, laging may bagong ideya, at hindi natatakot maging iba. Sila yung mga tipong hindi mo makakalimutan, kasi sila ang nagdadala ng kakaibang energy sa grupo. Sila ang nagpapaingay at nagpapabago sa grupo. Hindi lang sila basta sumasabay sa uso, sila ang gumagawa ng trend. Kapag sila ang kasama mo, siguradong may excitement, may spark, at may sense of purpose sa bawat ginagawa. Si Uranus, ang planeta ng innovation at rebellion, ang nagbibigay sa atin ng urge na maging unique at mag-isip outside the box. Siya ang cosmic disruptor, hindi takot sa pagbabago, at sa katunayan, siya pa nga ang nagtutulak nito. Gusto niya ng progress, ng evolution, ng mga ideyang hindi pa naisip ng iba. Siya ang rebel with a cause na lumalaban para sa freedom at individuality. Hindi lang siya basta pasaway, may dahilan, may prinsipyo, at may layunin ang kanyang pagiging iba. Para kay Uranus, ang pagiging totoo sa sarili ay isang anyo ng revolusyon. Si Aquarius naman, ang sign ng humanitarianism at progress, ang nagtuturo sa atin ng importance ng community at social responsibility. Siya ang thinker at idealist ng zodiac, laging iniisip kung paano mapapabuti ang kalagayan ng lahat, hindi lang ng sarili. Sila ang mga visionaries na nangangarap ng isang mas maganda at mas pantay na mundo para sa lahat. Hindi sila natatakot mangarap ng malaki. World peace, equality, sustainability. Para sa kanila, posible ang lahat, basta't sama-sama. Sa 11th house, dito natin makikita ang ating hopes and dreams, ang ating mga long-term goals, at ang mga taong tumutulong sa atin para maabot ito. Ito ang bahay ng friendships, alliances, at collective movements. Mga bagay na hindi natin kayang gawin mag-isa. Kapag pinagsama ang energies ni Uranus at Aquarius sa 11th house, lumalakas ang ating desire na gawa ng positive change sa mundo. Nagkakaroon tayo ng drive na hindi lang para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng mas nakararami. We become more open-minded, accepting, and compassionate towards others. Mas naintindihan natin ang kahalagahan ng diversity, ng pakikinig, at ng pagtutulungan. Kaya kung feeling mo adventurous at gusto mong mag-explore ng new things, thank your 11th house rulers, Uranus and Aquarius. Dahil sa kanila, natututo tayong mangarap, makisama at magrebelde, pero para sa ikabubuti ng lahat. Ngayon, let's get a little more specific. Titingnan natin kung paano nagkakaroon ng unique na dynamics ang Virgo Moon at Jupiter sa Scorpio kapag sila ay nasa iyong 11th house, ang house ng friendships, communities at long-term goals. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag may Virgo Moon o Jupiter sa Scorpio sa iyong 11th house? Sa astrology, ang bawat placement ay may sariling kwento, at kapag pinagsama mo ang analytical energy ng Virgo at ang transformative power ng Scorpio, may nabubuong kakaibang synergy. Kapag may Virgo Moon ka sa 11th house, ibig sabihin, maingat at practical kapag dating sa pagpili ng iyong mga kaibigan. Hindi ka basta-basta nagtitiwala, gusto mo ng mga taong may depth, may integridad, at may sense of purpose. You value loyalty, honesty, and intelligence. Hindi sapat na mabait lang ang isang tao. Gusto mo rin ng intellectual connection. Mahilig kang mag-observe at mag-analyze ng group dynamics bago ka maging fully comfortable. Maaring mas comfortable ka sa small groups of close friends kaysa sa large crowds. You prefer meaningful conversations over shallow small talk. Para sa'yo, quality over quantity talaga pagdating sa friendships. Samantala, ang Jupiter sa Scorpio sa 11th house ay nagbibigay ng intense and passionate approach sa friendships. Hindi ka lang basta kaibigan. Ikaw yung tipo ng taong all-in. Kapag nagtiwala ka, buo ang loob mo. Jupiter,
the planet of expansion and growth, when placed in Scorpio, brings a deep desire to transform and evolve through your social connections. You're not afraid of emotional depth. In fact, you seek it. You're fiercely loyal to your friends and you always have their back. You're the type of friend who will go through fire just to protect the people you care about. You're also drawn to people who are mysterious and intriguing. Hindi ka interesado sa surface-level relationships. Gusto mo ng koneksyon na may lalim, may sekreto, at may transformation. Imagine the energy of a Virgo moon, organized and detail-oriented, blending with the intensity and passion of Jupiter and Scorpio. It's like having a mind that's always analyzing, and a heart that's always feeling deeply. This combination can make you a powerful visionary in group settings. You're the one who brings structure to chaos and passion to planning. You help others see the bigger picture, while also making sure every detail is in place. That's the kind of dynamic you can expect with these placements sa iyong 11th house. A mix of practicality and passion, logic and loyalty, all working together to shape your social world and long-term dreams. Remember, these are just brief examples. Ang birth chart mo ay parang fingerprint. Unique at puno ng layers. Maraming iba pang factors ang nakakaapekto sa interpretation ng iyong birth chart. Kaya kung gusto mong mas maintindihan ang sarili mo, mas mainam na magpa-reading sa isang professional astrologer. So, ayun na nga, secrets revealed. Paano nga ba maging social butterfly at master ng manifestation gamit ang iyong 11th house? Kung curious ka kung paano mo magamit ang astrology para i-level up ang social life mo at sabay maabot ang mga pangarap mo, then this is for you. Alam mo ba na ang 11th house ay hindi lang tungkol sa friendships? Oo, ito ang bahay ng mga kaibigan, pero higit pa dyan, ito rin ang tahanan ng mga pangarap, goals, at collective energy. It's also a powerful house for manifestation and achieving your dreams. Dito mo makikita kung paano ka makikipag-collaborate sa iba para maabot ang mga bagay na akala mo imposible. Dahil connected ang 11th house sa hopes and wishes, dito natin na-unlock ang power ng positive thinking at visualization para ma-achieve ang ating goals. Paano nga ba? Through clarity, intention, and aligned action. Una, kilalanin mo muna ang iyong deepest desires. Hindi lang yung gusto mo ngayon, kundi yung mga pangarap na paulit-ulit bumabalik sa isip mo kahit ilang taon na ang lumipas. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? Ano ang nagpapakilig sa puso mo? Anong klaseng buhay ang gusto mong mabuo para sa sarili mo at sa mga taong mahal mo? Kapag alam mo na ang sagot, visualize mo na parang nangyayari na siya ngayon. Imagine the details. Saan ka? Sino ang kasama mo? Ano ang nararamdaman mo habang natutupad ang pangarap mo? Feel the emotions, the excitement, the gratitude. Kasi ang universe, mas responsive sa energy kaysa sa words. Kapag nararamdaman mo na totoo na, mas mabilis itong dumating. Pangalawa, surround yourself with supportive and like-minded people. Hindi mo kailangang gawin lahat mag-isa. Ang 11th house ay tungkol sa collective power, ang lakas ng grupo. Ang 11th house ay tungkol sa community, kaya important na may mga taong naniniwala sa iyo at handang tumulong sa iyo na ma-achieve ang iyong dreams. Choose people who uplift you, not drain you. Maghanap ka ng mentors, sumali sa mga groups na align sa goals mo, at huwag matakot makipag-collaborate. Minsan, isang conversation lang ang kailangan para magbago ang buong trajectory ng buhay mo. At lastly, don't be afraid to take risks and step outside of your comfort zone. Growth happens when you challenge yourself and say yes to new experiences. Ang 11th house is all about embracing change and trying new things. Kaya go for it. The more you align with your true self and your soul tribe, the more magnetic you become to the life you've always dreamed of. At diyan nagtatapos ang ating adventure sa 11th house. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa exciting world ng astrology at kung paano ito makakatulong sa inyong self-discovery journey. Kung gusto niyong matuto patungkol sa astrology at kung paano ito magamit para ma-unlock ang inyong full potential, mag-subscribe na sa Astroluna Quest. Sa Astroluna Quest, tutulungan namin kayong ma-decode ang inyong birth chart, ma-discover ang inyong hidden talents, at ma-achieve ang inyong dreams. See you there!